Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman nagsanib puwersa itong sikuting ng Norte at Dilima na ito dahil talagang matapos nga ang palayain ni Kuting ng Norte itong si Dilima ay talagang nagpiepesta na naman sila sa loob mismo ng palasyo dahil talagang gumagamit na naman sila ng pinagbabawal na pulburo. Tila tuwang-tuwa nga itong si Kuting ng Norte dahil nakalaya nga itong si Dilima na ito ay malami na naman siyang supply ng mga pulburon. Ngayon nga ay talagang wala na itong kredibilidad para mamuno pa sa bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon ay dapat na talagang matanggal at talagang mawala na sa pwesto itong si Kuting ng Norte na ito dahil wala nang maganda na nangyayari sa loob mismo ng bansang Pilipinas sa kanilang pamumuno. Ngayon nga ay talagang galit na galit ang taong bayan dahil talagang hindi na nga respeto ni Kuting ng Norte ang batas ng Pilipinas at talagang nagkakaroon na talaga ng tralamak ng mga krimen at mga pulboronic user sa bansang Pilipinas dahil talagang alam nila na mababayaran nga itong si Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ng Malacanang at lahat ng kaalyado nila. May undas eh. Tapos nun, recess na sila, yung Congress na nag-iimbestiga. Yun yung ginagamit niyang ginamit niya yung Congress at yung Senate as a nila, tawag dito. Yung tawag doon sa nila, yung ginamit yun as their arm, no? Minilitarize nila, no? Para i-prosecute yung mga kakampi o kalaban ng Menay, di ba? Sara Inday, Duterte. Kaya huwag kayo nagpapaniwala sa mga yan na in aid of legislation, in aid of corruption, proliferation to power, in aid of tangin ang Pilipino, pabagsakin ang Pilipinas. Kayo nagpapaniwala sa mga gunggong na yan. At kung kayo nagpapaniwala dyan, ay good luck sa inyo. Kami, hindi, FJ, huwag kayo maniniwala, ha? Huwag kayo maniniwala sa hinayup. Hindi nga nila. They have no credibility. Resolution 10, that proves that they have no credibility whatsoever. Kaya huwag kayo papaniwala sa mga gunggong na yan. No? Hindi lahat, okay lang, hindi lahat. Para may mga madadamay na matitino. Pero basically, as an institution, it's corrupted. So, yung problema natin is yung problema nila. May dilema sila timetable, timeline, no? TikTok. Ang pinaka-main problem nila, they run out of time. Mami, nga ho ito. Sindihan natin, mag-candlelight tayo. Yung they run out of time. So, ang dyan, it's papunta ng undas ngayon. So wala lahat ng tao. Kayo na, hindi ko naglalive ako eh. Ang doon, hindi nila alam yung quiet. Hindi nila alam yung nawala na ako. Hindi nila alam kung ano ang magiging resulta ng eleksyon sa US, pero basically ang doon, nandito pa ako. Yan. Ang diyan, wow, pwede pala ng ganyan, Hintayin natin yung ilaw. Ang di nila alam, aka na nga ho, lima masakit yung kamay ni Mother Dear eh. Wala kayong lighter dyan. Nasaan yung mga lighter? Kasi nag-cooking. Ayan, tapon lahat ng lighter. Yan ang problema. Yan ang sinasabi na eh.
So, hindi nila, ang ano dyan, baka mamaya yung election sa US, ang panalo si Trump. Eh, mukhang lumalabas, panalo si Trump. No? Eh, kung mananalo si Trump, yun, nagkaroon. And then there was light. Yan, isa na. Kung mananalo si Trump, eh, tanggal na si Biden, ay, wala na silang backer nila. Yung pinagmamalaki nilang si BBM. BBM, wala na. Wala na. Yung pinagmamalaki nila si Biden, siga kami, kay Biden kami, yung ganon, wala na. Kaya na, problema sila yan. Para tayong candlelight dinner. Para ako na, parang nakaburol. Parang nakaburol. Oh. Okay, parang na makaburol to. Diyos mio naman, Oh. Patawarin na po mga kasalanan niya. Okay, so yun yung from now, 30 ngayon, so, ang problem nun, sila eh, they're running out of time. Wala na oras sila. So, anong, niyan, pagkatapos lang pagka November 5, uy, meron na ilaw. And then there was like, ang sabi, November 5, wala nang, baka doon pa lang magre-resume yung Senate investigation. So, patay, no? Patay na. Kung merong Senate investigation, tapos magda-drag on pa yan, wala na. Abuti sila ng people power. Lalakas na loob ng mga Duterte. BBM, lalakas na loob ng mga Duterte kasi wala ka nang sinasandalan. Wala na. Baka yung AFP mo mawala. Yun na yung problema mo dyan. Mawawala na yung AFP mo. Good luck. So, yun yung dilema nila. Kaya mula ngayon hanggang November 5, bantay kayo. FGF, bantay kayo. Kasi baka magulo guluhin. Ang pinakaano na lang dyan pwedeng gawin, mag-declare ng martial law. Pero siyempre, nagsabi tayo, wag ka mag-declare ng martial law, hindi kami susunod. Kami magde-declare ng martial law, makakakita kayo ng people's martial law. Nabi ko yun lagi, ilang beses ko na sinasabi yun. So, hindi ko na patayin muna ito, baka mawala ulit eh. So, ang dyan, ang pwede na nilang gawin, guluhin ang West Philippine Sea. Yan. That's why, the possibility is there, yung West Philippine Sea. Kaya yung panaginip nga timing Timing yung panaginip, A1 info. Yan yung sa panaginip lang naman A1 info. Baka mamaya pag-aksayan pa nila ng panahon, verify nila kung sino yung nagsabi, Sa panaginip, managinip din kayo. Malacanang, managinip din kayo. Para magbanatan kayo dun sa panaginip, maghulihan kayo. Ang punto, kung sakasakaling magbibigay ng order na ganun nga, na upakan, Honorable Gibo, Secretary Gibo, at Omet Browner, at mga commander ng mga armed forces, wag kayong papayag sa ganung order. Kasi kung noon, pwede no? Kaya ako nilinaw yung commander's intent Pero ngayon, malabo na kasi ilang araw na lang, eleksyon 6 na araw na lang, 31, tsaka yung November 5. Gawin mo lang, 1 linggo. May, hindi na pwede. So, kahit banatan tayo, barilin tayo, o kaya upakan tayo, whatever, banggain tayo. You do not provoke. Sa Senate, sinasabi nila, laking issue sa mga dilawan, na you're provoking. You provoke the victims ng operation ng police na bigyan mo ng baril and then para maglaban, para patayin na. Issue sa inyo yun, pero yung pagkakayong gagawa nun, mag-provoke kayo sa West Philippine Sea para pwedeng upakan para mag-escalate ang gulo. So, mali
in-emphasize ko na sa mga kababayan, mga AFP, PNP, defense establishment, wag kayong susunod sa illegal na order. Illegal yun. Okay? Iwanag yun. So, talagang dilema sila. Anong nagagawin nila? Kasi paubos, panipis ng panipis yung kanilang, yung panahon nila. Panipis ng panipis. That's why, yun yung, hindi na natin na hindi na nila confused na nga actually yung sila eh. Kasi nagsalita ang Duterte, nagsalita ang Sara, gaining ground ang BBM resign. Tapos gusto nyo isubject ang Duterte sa ICC. Mali naman iya. Gago talaga ang mga tao. Napaka-importante sa inyo yung EJK, pero hindi sa inyo importante yung hindi sa kanila importante yung yung pagka buhay ng mga Pilipino, yung 119 million Filipinos nag-benefit. Pilit nila ikokonekta si Duterte sa EJK. Sa akin wala yan. So, anong yan ang gagawin nila? Bakasyon, and then eleksyon na, and then boom. Kaya na kailangan guluhin nila. So, antabayanan nyo na lang mga kababayan. FGF, ng commander, masid-masid lang. Baka undas na undas magkaroon tayo ng online meeting kung kinakailangan. Pasim-tap, yung heads up na, no? Just in case, no? Pwede tayong magkaroon ng online na conference to address any development na base dun sa sinasabi kong panaginip. Coordinating na lang yan. Alam nyo naman sinasabi ko naman sa inyo kung ano yung stand natin eh. Coordinating na lang yan. So, kung critical dyan, Northern Luzon, lahat ng FGF sa Manila, sa Luzon. NCR, Northern Luzon, tsaka Southern Luzon Command. Standby lang yung Visayas, tsaka yung Mindanao. Okay, yan yung mahalaga lang sa akin gusto ko sabihin. Kulang na yung oras ng Malacanang. They might resort into desperate measures, no? Jose Benito, thank you. Bugi Bok, miss namin yung Berry Cup Dado, tsaka na. Saan ba yun? Ay. Miss nyo? Mga angate ko eh. May ipis yata sa loob eh. Ay. Pinagkalaruan to ng aso, buti hindi inihiyan. Okay. Okay. Expendable. No. Parang si Statham. Gano'n si Statham, di ba? Tayo si Stallone. Because what you want is what we want. And that is, di ba? First blood. Ayan. Okay. Paano magsuot ng salamin? Ayun. Maluwag Naikpitan ko. Nabuhol yata. Uy, naluwag. Okay, taan sana. Bugi Bok. Thank you. Ayan, nakasut na. Junior Tirona, hindi ko pa alam kung saan ako magpapa-register sa Cavite. Si may internet na ba? Si Commander Reggie nga, si Commander Reggie. Kasi, nasaan ba yun? Tingnan ko nga kung... Yung telepono ni Commander Reggie, 0926 ba yun? Ay, sandali lang. Wala yata sa akin eh. Ay, nandiyan sa kabila ng cellphone.
Sino nakakaalam sa inyo ng ano, phone number ni Commander Reggie? Ibigay nyo na lang dyan, i-type nyo na lang para maano, mahaba oh. Hindi ko na makita. Okay, basta Commander Reggie, yun yung contact. Anything about FGF na personnel, Commander Reggie. No? Siya rin doon sa Cavite. Kasi nasa ano sila, Greater Manila, NCR Command. Watching on you always from Nueva Ecija. Thank you. Maraming salamat po. Irene Mata. Prince Rescator. Magandang hapon, Kap Dado. Thank you. Nadidinig niyo pa ba ako? Nag-on ba yung internet? Didinig, pakitype kung loud and clear pa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat. Arceli Calvo. Thank you. Roy Albit. Cesar. Okay, thank you. Thank you, General Manager. Yes, Jesus, anong region po para ano yan? Para bugay ko contact? Anong region po para bigay ko contact? Kaya mag-usap na kayo. Yung nagtatanong kanina. Loud and clear. Mrs. TGIF, ito, loud and clear. Thank you. Marina Sanchez, sir, good morning po ito dito sa Amerika. Ingat po kayo. Lagi masaya akong nanonood sa mga vlog. Thank you. Kahit pa pa, may natututunan kayo. Roy Berit, yes, loud and clear, sir. Japanese characters, hello po, Kap Dado, good afternoon po. Thank you. Evelyn Rosal, yes po, very cleared. Ice Cubes, malinaw po dito sa latest, Sir Dado. Thank you. Loretta Cabanayan, loud and clear. Buti naka-on yung data ko, no? Loud and clear, Sir Dado, from Canas. Okay. Pastry Lover. Good afternoon, Kap Dado, watching from Kuwait. Loud and clear, Sir. Dandan, kasama ako sa laban. Kap Dado, good day po to you. Arceli Calvo, loud and clear pa rin. Jubert Baldero, loud and clear. Hi, Jeneline Ramoran. Good afternoon po, always watching from Hong Kong. Thank you, Jeneline. Jose Aquino, good afternoon, Supremo Dado, watching here from the city of Tech Makats, o Makati. Parekoy, ako Mikoy, loud and clear. Thank you. Ace English, loud and clear. Thank you. From Astana, Kazakhstan. Ano, magulo dyan? Hindi naman. Ingat kayo. Ano ko to? Nabuhol. Ayun, no? Nabuhol nga. O, masisira. Natanggal. So, ayun. Ibubuhol ko, tapos yan, susot ko ngayon. Pagkasuot ko, na kailangan nakahawi yung buhok para hindi magtatayo pagka tinanggal no? So, susot ko para paradero, tapos nun, tatama, tapos nun, igaganon, ikakawit yung kamay dito sa likod, yan, para tumayo, tapos ito, nandito sa harap, tapos igaganyan, para nakaganon. Tapos nun, higpitan. Daming kapritsyo, daming ek-ek. Sino ba nagsabi isut ko to? Papiring squad natin. Papayra pa mo. Naasar mo ako. Yan, naka-Filipino Guerrilla Forces pa pala ako. Yung t-shirt, order kayo sa FGF Merchandise. Advertise sa FGF Merchandise sa Facebook. No. Yun, yan. Pit. Tapos, tanong nyo doon, message nyo lang. Naka-under naman yung Shopee Yan, okay na. Naka-order naman yung Shopee. So, para maayos to, ito, igaganyan nyo dito sa likod. Karton man to, karton. Igaganyan, ito igaganon. Tapos noon, para humarang doon. Yung kahilayan pababa. Ito, nakaganon. Yan. Look like an American already. Okay. Expendable. Mga expendable kami, no? Okay, balik naman sa salamin. Mahaba na naman yung ng tindahan. So, yun yung ko, yung sinasabi ko. Hindi na gano'n yung internet. Reboot. Okay, Ace English, loud and clear. Parekoy, ako'y Mikoy, loud and clear. Elsa Holanda, good PM, watching from Katanuan, Quezon, malinaw po. Katanawan. Patrolya ako dyan Katanawan. Galaxy, loud and clear.
po from Singapore. Rod Avan, watching from Hawaii. Malino po. Maganda yung signal, kahit data lang ha. Galaxy. Rod Avan, kamusta kayo? Singapore and Hawaii. Diyan ako nag-training ng Nuclear Biological Defense. Nuclear Biological Chemical Defense sa Hawaii, 25th Infantry Division Western Command, Schofield Barracks. Diyan ako naka-encuentro ng ng Amerikana. Amerikana tsaka African American. Yon. Ayun, hindi mo na ikukwento yan. Chismis yan, chismis. Ace English, buti na lang term break kami nakapanood ng live. Saka nakakita pati sa, yan ba yung kadete naman ako, graduating, Japanese naman. Pinadala ako sa Japan Pinadala ako nung kadete ko graduating. Automatic yung may pinadadala sa Japan. SAIP, Southeast Asian Youth Invitational Program. Isa sa Ateneo, Lasal, UP, and then PMA, taga-DFA. Nung time namin, gano'n, May UST. So, yun. Mga selected na estudyante. Yung PMA, minsan dalawa yung slot, minsan isa lang. Yung time namin, nagtipid, isa lang ang slot. Swerte ko. Yan. Katrina Ayaden. Hi, sir. Good PM. Watching from Saudi. Thank you. Kamusta mga taga-Saudi? Romulo Riel, loud and clear. Canapra, Camarines, Norte, sir. Uy, nalayo ninyo Kamusta kayo Ingat sa bagyo, Leon Guerrero. Ngayon, Leon Guerrero, laban kay Kuting ng Norte. Ano kaya naman anong gagawin natin? Ace English, hindi po tahimik po dito sa Kazakhstan. Okay. 6 years na dito, tahimik po siya. Okay, maganda. God bless you. Ganda. Ferdinand Manuel, loud and clear, sir, from Isabela. Kalaban nyo lang dyan, Kazakhstan, pagka nagkaroon ng nuclear exchanges, yun, yung fallout ba? Yun yung kalaban nyo. Yun lang nyo. Ferdinand Manuel, loud and clear, from Isabela, Cagayan, Bali. Kamusta kayo, mga taga Cagayan? Malakas ang bagsak ng ulan dyan, Ingat kayo, sa baha at saka sa, landslide. Lionheart, bakit kanina ang dilim po? Kagigising ko lang, sir. Dado, ingat. Nawala ng kuryente. Nawala ng kuryente. Titigil ko na nga, pero loud and clear daw, Tanggalin ko na, Tanggalin ko na, kasi mamaya nakatindig na namin buko. Basa, Kukulob. Kakaligo ko lang. Makukulob yung buhok. And then, magkakaroon ng, tawag doon, yung amag. Kaya may mga nakakalbo dito sa tuktok. Kasi nga, basa minsan yung buhok. O kaya pagka, nyari ito, yung mga ganito, o kaya yung isa, yung cap, yung balanggot. Pagka sinabit na ganyan, amag, pupunta doon sa loob. And then, pagka sinot mo, ganun, ayun. Yung amag, bakterya pupunta doon sa buhok mo. Kakainin ka dito. Kalbo ang labas. Kaya ako, nung papatrolya ako, hindi ako nagsusot ng mga ganyan. Hinayaan ko lang ganyan buhok ko. Yun, hindi ako nakalbo. Maraming kalbo, di ba? Military men, kita nyo, kalbo. Ang kwento daw doon, magaling daw. Laging nasasabunutan daw Yun ang lokohan ba? Nasusabunutan. Okay. Kaya nakalbo, Dito pa yung kalbo. Lionheart, thank you. Madilim nga kanina. Pa yung kandila Baka mawala na naman. Charity Elvenia, sir, Dado, sabi po ng isang psychic, magkaroon daw ng massive change. Oy. Nasa naman yan? Sa Biblia Either na, it's global. Global. Parang sumakit yung likod ko. It's global. Global, It's global. Yung sa Pilipinas, sigurado na yan, magkaroon ng change dito sa atin. Change of leadership. Hindi na yung sinasabi ko nga, yung kahapon, yung kung napakinggan yung huling vlog, di ba? Yung butterfly effect. Pinalitan ko yung title,
the effect na lang nilagay ko kasi butterfly effect, pinaplug ng YouTube, pinaplug. Kumbaga sa ano, hindi pwedeng ano. So, yun yung, kaya the effect na lang. So, if you stick by that, ano, yung butterfly effect nga, it goes to, it is, the incoming storm, the perfect storm, is not only because of the Duterte camp or the people around Duterte or yung allies niya. It's not just because of Duterte. It's because of Abante. People like Abante, Dan Fernandez, lahat sila, Paduano, lahat yan. Lahat, buong Congress, lahat sila. You know why? Pati Bongbong Marcos, Lisa, si Tambaloslos, anyone na kasama ng Malacanang, sila ang gumagawa ng kilos, sumasagot lang itong Duterte. Never naman nag-initiate ang Duterte. No? Tandaan nyo, never nag-initiate ang Duterte na ganito, ganyan para sasagot ang Malacanang. In fact, ang tagal-tagal nga na binibira ang mga Duterte, hindi nagsasagot, lalo na si Inday Sara. Nung sumagot, tameme sila. So, yung exchanges ng dalawang kampong politika, no, hahantong na kayo, mga taong bayan, ay magiging saksi at the same time participants sa malawakang pagbabago. Kami, sigurado kami, FGF, makakasama kami dyan, madadrag kami. But we will not go to hell, no? Gayong using, drag me to hell, no? We will not go to hell. Uupakan namin yung mga gago dyan. And the moment na magkaroon ng pull up the controls, di ba? Terrain, pull up, wala pang gumagalaw, no? At the moment na inawakan ni Inday Sara yon, at from co-pilot, she became the pilot, tapos na lahat sila. So, it's just a matter kung anong gagawin ni Inday. Will she declare a revolutionary government or will she go to a status quo? Yung the same system, the same old cycle of doom. Aayusin lang niya. Hindi siya aalis dyan. So, kaya ako nagbablog na sana napapanood ni kunwari paano. Sana napapanood ni BP Inday at ni PRRD yung vlog ko at yung mga advisor. Sana napapanood ng AFP, blacklisted na nga ako nang papanood ng mga Malacanang para yung magkaroon naman kayo ng some sense of kawawa taong bayan talaga Sa totoo lang, kawawa talaga tayo. Kawawa Pilipinas. Bongbong Marcos, tumigil ka na sa ginagawa mong kagaguhan. No? Puta na kayo. Mga hinayupa kayo. Binoto kita, Bongbong. Binoto kita. Nagsisisi ko na nilagay kita. Kaya putang yun yan. Pagka nagkaroon ako ng pagkakataon ituwid yung mali, itutuwid ko. Ngayon, kung mga kasama ko, ganun din ang isip, magkaroon ng pagkakataon, ituwid yung pagkakamali namin, itutuwid namin. Nagkataon si Inday Sara, iniisip din niya, tuwid yung pagkakamali, o di, tutuwid din niya. Kung ang daming Pilipino, milyon-milyon, ang mag-isip na tuwid yung pagkakamali, matutuwid. Bakit? Because there's a choice. Kung hindi tayo mag-iisip na ituwid yung pagkakamali, dire-diretso ang Pilipinas na lubog. Lulubog yung barko, okay, aeroplano, babagsak na ganyan, hindi na mare-recover. Yung nakita nyo sa Senate hearing, pumunta nagis na mga yan, there is a choice. Kung titignan ninyo, saan kayo kakampi, mga kababayan? Nailing nga ako Bakit napakahalaga kala Risa Ontiveros at sa mga congressmen, kala De Lima, kala Shell Jokno, ang issue ng EJK? Bakit napakahalaga sa inyo yung rights ng mga namatay, pero hindi nyo pinapahalagan, ganun ba? Yung rights, yung karapatan ng lahat ng nabiktima ng droga. Yung nasirang pamilya.
yung na-rape na mga babae. Bakit hindi mahalaga yun? Bakit pinipilit niyo yung idawit si Duterte, pati si Sara nga pati si Bato, lahat ng mga PNP na lumahok dyan sa war on drugs na yan. Mga putang yan. Hindi nyo pa nakikita na ang ganda na naging resulta ng war on drugs. Tapos you are taking the avenue na naratibo na putaragis imbitahin nyo pa yung ICC na wala namang jurisdiction sa atin. Kaya nga sabi ni Duterte, pailan nyo ako ng kaso. O di tapusin na natin to, pailan nyo ng kaso. Magpapakulong nga daw siya. Huwag nyo lang ikulong yung mga polis. Natatakot kayo. Bakit? Kasi pagka yan kinasuhan nyo at yan ikulong nyo, timbog kayo. Yun ang dilema nyo. Kaya kinakailangan ICC, kinakailangan abroad ang mag-imbestiga para kunin siya dito. Mga PI kayo. Hindi mangyayari yun. ICC, wag na kayo mag-attempt na pumasok dito.